Naramdaman mo na ba na ang isang simpleng pangungusap ay maaaring magbago ng iyong buong buhay? Well, ganyan talaga ang nangyari kay Beatrice. Isang mayaman, well-adjusted na babae na akala niya alam niya ang bawat sulok ng kwento niya. Ngunit ang kailangan lang ay isang inosenteng paglalakad kasama ang kanyang anak, si Juan, at isang hindi inaasahang sigaw para masira ang lahat. Nay, kapatid ko siya. Mga salitang binibigkas na may likas na katangian ng isang bata, ngunit nagdadala ng isang avalanche ng nakaraan, mga lihim at pagtuklas na kahit na ang pinakamay karanasan na tiktik ay hindi mahuhulaan. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa likod ng pangungusap na ito ay nakatago ang mga tao ng pagkukulang, isang tahimik na pagkakanulo at isang nawawalang anak na lumaki sa mga lansangan, malayo sa lahat ng bagay na dapat ay sa kanya ng tama? Mahirap paniwalaan, tama ba? Ngunit ang buhay ay ganoon, puno ng mga paikot-ikot na oras lamang o isang masakit na katotohanan ang makakapag-unlock. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging ama o pag-abandona ng anak. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, pagkilala sa pamilya, pagkakasala at pagpapatawad. At oo, tungkol sa lakas ng loob na harapin ang mga multo mula sa nakaraan ng may bukas na puso. Ano ang gagawin mo kung nakilala ng iyong anak ang isang taong hindi mo alam na umiiral? Kung natuklasan mo na higit pa sa alaala ang tinatago ng lalaking mahal mo? Humanda dahil ang paglalakbay na ito ay higit pa sa isang muling pagsasama-sama ng pamilya. Sinasaklaw nito ang hindi nakikitang sakit, ng hindi pagkakapantay-pantay ng lipunan, sa mga emosyonal na bitak ng amagkahiwalay na pamilya at sa tahimik na pakikibaka ng mga lumaki sa karton at kawalan. Ang kwentong ito ay magpapanatili sa iyo na hook mula sa simula hanggang sa katapusan. At maaari pang iba ang pagtingin mo sa ilang mga pagkakataon sa buhay. Handa nang maunawaan kung ano ang mangyayari kapag ang nakaraan ay kumatok sa pintuan ng kasalukuyan? Si Juan, isang mausisa at sensitibong batang lalaki, ay naglalakad ng walang pag-iisip kasama ng kaniyang ina, si Beatrice, pagkatapos ng isang ordinaryong araw. Walang indikasyon na ang hapong iyon ay magbabago ng kanilang buhay. Nang magtama ang kanyang mga mata kay Rafael, isang urchin sa lansangan na nababalot ng alikabok at sira-sirang sapatos ang mukha, bigla siyang huminto at ibinagsak ang bomba. Nay, kapatid ko siya. Hindi lang ang pangungusap ang nagpatigil sa oras, kundi ang katiyakan kung saan niya ito sinabi. Nagulat si Beatrice, sinubukan itong hindi pansinin, ngunit may isang bagay sa tono ng kanyang anak na umalingaw-ngaw. Parang may nakikita si Juan na hindi na niya maitatanggi, tiningnan niya ng maigi. Medyo mas matanda si Rafael pero ang features niya, yung titig niya, yung ilong niya, yung pagkunot ng noo niya, lahat ay nakakatakot na katulad ni Juan. Natigilan si Beatrice, ang bilis ng tibok ng puso niya na parabang kakabukas lang niya ng isang kahon ng nakaraan na hindi niya alam na nag-e-exist pala. At pagkatapos, nagsimulang mag-overtime ang kanyang utak. Paano kung totoo ito? Paano kung ang yumaong si Arthur, ang lalaking minahal at nawala, ay nag-iwan ng higit pa sa alaala? Naging trigger ang tila pariralang pambata lamang, isang tanda. Isang tawag. Nakakatuwa kung paanong ang mga bata ay may ganitong emosyonal na radar na nawawala sa mga matatanda sa paglipas ng panahon, tama ba? Si Juan ay walang lihim na motibo, nakiramdam lang siya. At siguro iyon ang dahilan kung bakit siya natamaan ng pako sa ulo. Nakikita ng mga bata ang mga koneksyon na tayo na nababalot sa lohika at mga katwiran ay binabaliwala. Ang kanyang kilos, simple at direkta, ay ang kislap na nagliliwanag sa ningas ng katotohanan na si Beatrice ay magpapatuloy sa paghahanap ng ngipin at kuko. Wala nang magiging katulad muli. Isang inosenteng sigaw ang nag-trigger ng isa sa pinakadakilang emosyonal na pagsisiyasat sa kanyang buhay. Ang sandaling ito, ang simula ng kwento,
ay nagpapakita na sa atin kung paano ang maliliit na pagtatagpo ay maaaring magdala ng magagandang katotohanan. Wala nang mas simboliko pa sa isang mayaman na batang lalaki na nakatingin sa mga mata ng batang lansangan at nakakita ng kapatid. Naka-embed na doon ang social criticism, destiny at family drama. Ito ay higit pa sa isang parirala. Iyon ay ang nakaraan na kumakatok sa pinto ng may lakas. Ngunit ano ang gagawin ni Beatrice sa childish intuition na ito na napalitan ng hinala? Doon na nagsimula ang paglalahad ng kwento. Hindi si Beatrice ang uri ng babae na hinahayaan ng sarili na madala ng anumang impresyon. Ngunit pagkatapos ng araw na iyon, may isang bagay sa loob niya na hindi na mananatiling tahimik. Umuwi siya sa kanyang bahay na ang bilis ng tibok ng kanyang puso at pagkabalisa na kahit na ang katahimikan ay hindi mapigil. Sa gabi habang natutulog si João, hinalungkat niya ang mga drawer, lumang kahon, maalikabok na folder, hanggang sa ilalim ng isang aparador, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang sulat, maingat na nakatiklop sa sulat kamay ni Arthur. Nang makita pa lang niya ang sulat kamay ay nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod at doon nagsimula ang pamumulaklak ng isang sikreto ng nakaraan. Sa liham, ipinagtapat ni Arthur ang hindi niya alam o marahil ay hindi niya gustong malaman. Isinulat niya na siya ay nagkamali, isang slip-up, isang sandali ng kahinaan kasama si Luciana, ang kanyang katrabaho noon. Sinabi niya na nabuntis si Luciana, ngunit nawala bago niya magawa ang anumang bagay tungkol dito. Minsan lang daw, sapat na ang minsan para baliktarin ang mundo ni Beatrice. At ang mas malala pa, sinubukan niyang itago ito hanggang sa huli. Iniwan niya ang nawawalang anak, isang hindi nalutas na landas at isang butas sa kanyang dibdib. Ang pananahimik ng kanyang asawa ngayon ay nakakuha ng mga bagong dayandang. Nakapagtataka kung paano hindi namamatay ang mga multo sa nakaraan. Naghihintay lang sila ng tamang panahon para muling lumitaw. At kay Arthur ito ay hindi naiiba. Kahit patay na, mas naroroon siya kaysa dati. Si Beatrice, na dating nagdududa, ngayon ay nahaharap sa tunay na posibilidad na si Rafael ay hindi lamang isang batang lalaki na kamukha ng kanyang anak. Sa katunayan, maaari siyang maging bahagi ng kanyang kwento. Parang belated confession ang mga salita ni Arthur sa kanyang isipan. At kasama nila ang isang bagong uri ng sakit, ang hindi pagkakasama sa katotohanan mula pa sa simula. Ang pakiramdam ng emosyonal na pagkakanulo ito ay hindi maiiwasan. Simula noon, nagbago ang lahat. Si Beatrice ay tumigil sa pagiging isang nag-aalalang ina lamang at naging isang tunay na investigador ng kanyang sariling nakaraan. Bawat tala, bawat alaala, bawat pag-uusap ni Arthur bago siya umalis ay may bagong kahulugan. Ito ay tulad ng pagsasama-sama ng isang palaisipan na may mga piraso na itinatago ng kanyang pagkakasala. Ngunit alam niya, hindi siya maaaring tumigil doon. Kung ang batang iyon sa kalye ay talagang anak niya o kapatid sa ama ni João, kailangan niyang makatiyak. At sa puntong iyon, malinaw ang susunod na hakbang, gawin ang tama, pagsusuri ng DNA. Ngunit kung ano ang makikita niya sa proseso, ito ay simula pa lamang. Ang desisyon ni Beatrice ay hindi nagmula sa salpok, kundi sa pangangailangan. Matapos mahanap ang liham at suriing mabuti ang mga pahiwatig na iniwan ni Arthur, hindi na niya maalis sa isip ang katotohanang bumabagabag sa kanyang isipan. Naghanap siya ng isang maingat na laboratorio, isa sa mga mas nakikitungo sa mga mayayaman na gustong malaman ang tungkol sa mga pagtataksil kaysa sa mga ina na naghahanap ng mga nawawalang anak. Mabilis siyang nag-schedule ng pagsusulit, humihinga ng malalim sa bawat pag-click. Doon nagsimula ang pinakamahirap na bahagi, ang paghahanap kay Rafael at pagkumbinsi sa kanya o pagkumbinsi sa walang tirahan na pamilya na kumuha sa kanya na gawin ang pagsubok, pagsusuri ng DNA.
At hindi lang dugo ang nakataya doon, ito ang kinabukasan ng lahat. Pagdating niya sa plaza kung saan tumatambay noon si Rafael, hindi lang isang batang binalot ng buhangin at pagod ang nakita ni Beatriz. Nakita niya ang isang bata na may mga mata na katulad ng kay Joao, na may parehong kakaibang paraan ng pagmamasid sa mundo. Maingat siyang nagpakilala, bumaba sa antas niya, nagsalita ng magalang at higit sa lahat, totoo. Si Dona Nilda na nag-aalaga sa bata mula pa noong siya ay sanggol, ay tumingin ng malalim sa mga mata ni Beatriz at napagtanto niyang wala siya roon upang manggulo. Naghahanap siya ng mas malaki. Tense ang usapan, pero sincere. At pagkaraan ng ilang araw, dumating ang oo. Pumayag ang bata na kumuha ng pagsusulit. Ang araw ng koleksyon ay tahimik, puno ng hindi masabi na emosyon. Nanginginig si Beatriz, mahigpit na hinawakan ni Nilda ang kamay ng bata at si Rafael. Nako, pinagmamasdan lang ni Rafael ang lahat ng may maturity na hindi katumbas ng 7 years niya. Mabilis ang pagsusulit, ngunit ang oras ng paghihintay ay walang hanggan. Hindi nakatulog si Beatriz. Napansin ni Joao ang kakaibang katahimikan ng kanyang ina at sa kaibuturan, alam ng lahat na ang resultang ito ay magbabago ng lahat. At nang dumating ang ulat na nakalimbag sa malamig at layunin na mga titik, sinabi nito, 99.9% genetic compatibility. Si Rafael ay anak ni Arthur. Siya ay kapatid ni Joao. Hindi na magiging pareho ang kanilang buhay. Ngayon, huminto at isipin, paano haharapin ang isang paghahayag na tulad niyan, sigaw ni Beatriz. Umiyak siya ng sabay-sabay, sakit, takot at pagmamahal. Ito ay ang pagkumpirma ng isang hinala na sumisigaw na sa loob niya. Ngunit may katiyakang dumating ang mga dilema. Anong gagawin kay Rafael? Paano sasabihin kay Joao ang totoo? Paano haharapin si Luciana, ang babaeng nawala at ngayon ay nag-iwan ng bakas kung saan-saan? Ang pagsusuri sa DNA ay nagdala ng higit pa kaysa sa siyentipikong data. Dinala nito ang responsibilidad ng muling pagtatayo ng mga tulay na kahit siya ay hindi alam na umiiral, at nagdala din ito ng simula ng isang bagong salungatan. Nang akala ni Beatriz ay tapos na ang pinakamahirap na bahagi, ipinakita sa kanya ng buhay na ang pinakamalalim na pasakit ay darating pa. Ang kumpirmasyon ng DNA test ay nagdulot ng kaluwagan. Oo, ngunit nagbukas din ito ng pinto sa isang bagong labanan. Sa pagkakataong ito sa korte, si Luciana na nawala sa mapa sa loob ng maraming taon ay muling lumitaw mula sa mga anino na may amatalas na abogado na nagngangalang Antonio Ramiro. Matangkad, may tiwala sa sarili at may ngiti na nakukunwari bilang pagiging magalang. Hindi siya dumating para makipag-usap, lumapit siya upang harapin. At ang kanyang unang pangungusap ay parang suntok. Gusto ng kliyente ko ang kustodiya ni Rafael. Nagulat si Beatriz. Paanong maramdaman ng isang taong nag-abandona sa sarili niyang anak na may karapatang humingi ng kahit ano? Ngunit hindi natinag si Ramiro sa mga emosyonal na argumento. Nagpresenta siya ng mga dokumento, mga paratang emosyonal na pag-abandona, ebidensya na sinubukan ni Luciana na magsimulang muli at na si Rafael ay may karapatan sa kanyang biolohikal na ina. Ito ay ang hubad at hilaw na batas, walang pagmamahal. At kaya, ano ang maaaring maging amuling pagsasama-sama ng pamilya naging legal na alitan? Si Beatriz, na nais lamang kunin si Rafael, ay nakita na ngayon bilang isang banta, isang mayamang babae na sinusubukang nakawin ang bata mula sa kanyang biolohikal na ina. Nakakatuwa kung paano madalas na binabaliwala ng system ang mga nuances ng tao. Walang nakakita na si Rafael ay buhay lamang at emosyonal na buo dahil kinuha siya ng mga estranghero. Hindi rin na ipinaglalaban siya ni Beatriz ng may higit na pagmamahal kaysa sa anumang pinirmahang papel. At ang pinakamahirap na bahagi, nagsimulang madama ni Joao ang bigat ng tensyon sa bahay. Sa bawat sobre na may legal na abiso, mas bumigat ang kapaligiran.
Kinailangan ni Beatrice na ipaliwanag sa isang 6 na taong gulang na batang lalaki na maaring mawala sa kanya ang kanyang bagong natuklasang kapatid. At pagkatapos, ang mga bagay ay naging personal. Nagpasya siya na ipaglaban niya ang lahat ng mayroon siya, kahit na nangangahulugan ito ng isang mahaba at nakakapagod na proseso. Sa sandaling iyon, nagbago ang focus. Hindi na ito tungkol sa pagtuklas ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kung ano ang totoo na sa puso ng lahat ng naroon. Si Beatrice ay umupa ng mga abogado, nagtipon ng mga saksi, ginawa ang lahat sa pamamagitan ng aklat. Ngunit alam niya na sa kaibuturan, ang pinakadakilang patunay ay nasa titig ni Rafael nang tawagin siya nito sa pangalan sa komportabling katahimikan sa pagitan nila ni Juan sa maliliit na kilos na mayroon lamang mga tunay na pamilya. Guwardiya ng hudisyal naging larangan ng digmaan ng isang bagay na dapat sana ay pag-ibig. At tulad ng bawat digmaan, walang lumabas na hindi nasaktan. Ngunit hindi sumuko si Beatrice at marami pa siyang dapat matuklasan. Sa gitna ng legal, emosyonal at personal na kaguluhan, si Juan ang nagdala ng kagaanan, habang ang mga matatanda ay nagpapalitan ng mga argumento at mga dokumento. Nais lamang niyang malaman kung maaari niyang makibahagi sa silid kasama si Rafael. I can give him one of my Yunnan mom, aniya, na may katamisan ng isang taong hindi kailangan ng genetics para makilala ang isang kapatid. Sinira niyan si Beatrice. Napagtanto niya na sa kabila ng sakit at pagdududa, mayroong isang bagay na purong namumulaklak doon, muling pagkakaugnay ng pamilya. Hindi ang isa na formal sa opisina ng isang notaryo, ngunit ang isa na ipinanganak sa mga mata sa magkakasamang buhay, sa simpleng pagmamahal ng pagbabahagi ng mga laruan at mga lihim. Si Beatrice, na dati dinadala ang pasanin ng pagiging nalinlang, ngayon ay nakadama ng isang bagong uri ng pananagutan, ang pagsamahin ang dalawang batang ito, mga anak ng iisang lalaki sa iisang bubong, para siyang muling nagtatayo ng isang bahay na may ganap na bagong mga piraso. Si Rafael naman ay tila lalong bumukas. Bakas pa rin ang hirap ng buhay sa kalye, syempre, pero mas confident na ang kanyang ngiti, para bang nakahanap na siya ng lugar sa mundo. At si Beatrice, bagamat siya'y kinilig, ay nakita nito ang kahulugan ng lahat ng unos na kanyang kinakaharap. Nakakatuwa kung paano minsan ang pag-ibig ay dumarating sa pintuan ng kaguluhan. Walang nagplano nito. Hindi humingi ng kapatid si Juan, hindi humingi ng bagong ina si Rafael, at ayaw ni Beatrice na isulat muli ang kanyang kwento. Pero nandoon sila, pinagdugtong ng sunod-sunod na mga pagkakataon na parang tadhana emosyonal na pagbabago malalim ang karanasan ni Beatrice. Mula sa isang babaeng nagdadala ng sama ng loob at kawalan ng tiwala, naging tulay siya sa pagitan ng dalawang nasirang buhay. Nalaman niya na ang pagpapatawad ay hindi nagmumula sa isang formal na kahilingan, ngunit mula sa kahandaang sumulong ng may kagaanan, may habag ng may tapang. Nagbago ang bahay. Ang hindi komportabling katahimikan ay nagbigay daan sa ingay ng mga laruan, pigil na pagtawa at mga pag-uusap sa paligid ng mesa. Hindi ito perpektong senaryo. Malayo dito. Mayroon pa ring mga legal na labanan sa hinaharap, mga pagdududa sa hangin, mga bukas na peklat, ngunit mayroon ding isang bagay na bihirang, ang tunay na pagkakataon na bumuo ng isang bagong kwento. Si Beatrice ay hindi na lamang ina ni Juan. Siya rin ang tagapag-alaga ng isang bagong pagmamahal. At ito, kahit anong pilit ng mundo sa labas na lagyan ng label o questionin, sila lang ang nakakaramdam. At ang totoo, marami pa ang dapat matuklasan. Si Beatrice ay hindi kailanman ang uri na tumira sa kalahating katotohanan. At kay Rafael, mas naging maliwanag ito. Ang pagkaalam na siya ay anak ni Arthur ay hindi sapat. Kailangan niyang maunawaan kasi ang batang iyon ay lumaki sa mga lansangan na nag-iwan sa kanya.
at kung ano ang itinatago ni Luciana sa mga taong ito. Noon ay nagpasya siyang kumuha ng isang matandang kakilala, si Mauricio, isang maingat na tiktik, ang uri na kakaunti ang sinasabi ngunit maraming nalalaman. Sa loob ng ilang linggo, dinala niya ang mga unang pahiwatig. Si Rafael ay natagpo ang nakabalot sa isang asul na tela na may isang simple at malupit na nota. Alagaan mo siya pakiusap, na parang suntok. Ang kwento ay mas mahirap kaysa sa inaakala ni Beatriz. Dona Nilda at ang kanyang adaw, isang pares ng mga taong walang tirahan, ay natagpuan ng sanggol at nagpasyang palakihin siya sa abot ng kanilang makakaya. Walang kuna, yaya o health insurance. Ito ay improvise sa araw-araw na pakikibaka sa pagitan ng mga scrap ng karton at walang malasakit na tingin mula sa lipunan. At gayon paman, lumaki si Rafael na napapaligiran ng tunay na pagmamahal. Itinuring nila siyang parang apo kahit na hindi sila magkadugo. Nagulat ito kay Beatriz. Paano kayang iwanan ng isang tao ang isang bata at magpatuloy sa kanilang buhay? At higit pa riyan, paano nabuhay si Rafael sa sobrang tamis? A personal na pagsisiyasat may bagong direksyon ang buhay ni Beatriz. Nagsimula siyang mag-cross-reference ng mga pangalan, petsa at lumang dokumento mula sa kumpanya kung saan nagtrabaho sina Arthur at Luciana. Ang lahat ay humantong sa isang konklusyon. Si Luciana ay sadyang nawala, nagtago at iniwan ang bata upang iligtas ang kanyang sarili. Walang aksidente, walang pagkakamali, ang pag-abandona ay totoo. And with that, lalong lumaki ang galit ni Beatriz. At the same time na naawa siya kay Luciana sa mga choices niya, nakaramdam siya ng galit at isang kakaibang pagkakasala sa pagbibigay kay João ng lahat ng bagay na hindi pa nararanasan ni Rafael. Halo-halong damdamin ang lumamon sa kanya. Ngunit isang bagay ang malinaw, si Rafael ay hindi lamang isang kaso ng kawanggawa. Siya ay bahagi ng pamilya na may isang masakit na kwento na kailangang igalang. Naunawaan ni Beatriz na hindi sapat ang pagtanggap sa kanya. Kailangan kilalanin at parangalan na karaan na iyon. Walang paraan upang mabura ang mga nawalang taon, ngunit mayroong isang paraan upang gawin ang mga bagay ng naiiba mula noon. Ang pagsisiyasat, higit pa sa pagbubunyag ng mga katotohanan, ay nagsilbi upang ipakita ang laki ng responsibilidad na mayroon siya ngayon sa kanyang mga kamay. At si Beatriz, sa buong sakit at tapang, ay nagpasya na hindi siya titigil. Dahil higit pa sa mga sagot ang nararapat kay Rafael, nararapat niya ang hustisya at saka pag-ibig. Palaging nabubuhay si Beatriz na napapaligiran ng ginhawa, isang maluwang na bahay, isang air-conditioned na kotse at kape na ginawa sa tamang oras. Ang kaibahan sa realidad ni Rafael ay isang tahimik na sampal sa mukha. Nang umupo siya sa bangketa sa tabi ni Ginang Nilda at Mr. Adaw, naramdaman niya sa unang pagkakataon ang mainit na lupa sa ilalim ng kanyang mga binti at ang malakas na amoy ng kalye. Ito ay isa pang mundo, isang universo na halos hindi niya napansin noong dumaan siya. Ngunit doon, nakaupo sa parehong taas ng batang tinawag ng kanyang anak na kapatid, naranasan ni Beatriz ang isang bagong bagay, tunay na empatiya. Hindi ang uri ng magandang usapan, ang uri na masakit na nagbabago. Napatingin si Dona Nilda kay Beatriz na may hinala at tama nga. Ilang beses na ba ang mga taong tulad niya ay hindi pinansin, minamaltrato, itinapon sa mga parisukat ng isang taong nakasuot ng parehong mamahaling pabango. Ngunit iba ang tingin ni Beatriz. Hindi niya gustong kunin si Rafael, gusto niyang maunawaan, ibahagi, alagaan. At sa kilos na iyon ng pakikinig, nagsimula ang isang hindi malamang na bono. Hindi sa pagitan ng mga klase sa lipunan, ngunit sa pagitan ng mga ina. Parehong, sa kanilang sariling paraan, ay nagpalaki kay Rafael. At ngayon, pareho silang nagnanais ng pinakamahusay para sa kanya. Ang umuusbong doon ay higit pa sa isang kasunduan.
Ito ay ang posibilidad ng isang unyon sa pagitan ng dalawang realidad, ay hindi pagkakapantay-pantay ng lipunan na dating backdrop ay nasa unahan na ngayon. Paano posible na ang dalawang anak, mga anak ng iisang ama, ay nagkaroon ng magkaibang pagkabata? Habang naglalaro si Juan sa bahay ng mamahaling mga laruan, si Rafael ay napaharap sa lamig, gutom at pag-iiwan. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa pagkilala ng dalawa bilang magkapatid dahil ang pag-ibig sa pagkabata kapag hindi nahawahan ng mga paghatol ay binabaliwala ang etika ng lipunan. At iyon ang labis na nakaantig kay Beatrice na pagtatanto na sa kabila ng kanilang pagkakaiba, umiral ang koneksyon at kailangan itong pangalagaan ng may pag-iingat at paggalang. Doon nagkakaroon ng lakas ang kwento. Ang empatiya sa pagitan ng iba't ibang katotohanan, hindi ito naging madali, ngunit dumating ito sa katotohanan. Hindi sinubukan ni Beatrice na bilhan si Rafael ng mga regalo. Mapagpakumbaba siyang lumapit sa kanya, nakikinig, nagtatanong, nag-aalok. Si Donanilda naman ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang bantay, nauunawaan na marahil ay hindi kaaway ang mayamang babae sa kabilang panig. At si Rafael, well, pinagmamasdan lang ni Rafael ang lahat ng may dilat na mga mata ng isang taong nakakita ng higit sa buhay kaysa sinumang may sapat na gulang. At marahil sa kanyang pananahimik, may pag-asa na ang dalawang magkaibang realidad na ito ay sa katunayan ay magkakasamang mabuhay sa iisang bubong alang-alang sa pinakamahalaga. Siya, ang ginawa o hindi ginawa ni Arthur, ay patuloy na umaalingaw-ngaw na parang batong itinapon sa lawa. Ang mga ripple ay patuloy na lumalawak. Nang matagpuan ni Beatrice sa ilalim ng isang kahon ang isang lumang resibo ng bank transfer para sa Luciana, bumaba ang sentimos. Alam ni Arthur. Alam niya ang tungkol sa kanyang anak. Alam niya ang pagkakamali. At sinubukan niya sa sarili niyang paraan na bawiin sa pera ang wala siyang lakas ng loob na lutasin sa mga demanda. Ang dilaw na papel na iyon ay higit pa sa patunay. Ito ay patunay na ang kahihinatnan ng hindi nalutas na nakaraan, hindi sila nawawala. Naghihintay na lamang sila ng tamang sandali upang muling lumitaw. Sabay-sabay na naramdaman ni Beatrice ang lahat. Galit, pagkabigo, ginhawa, pagkakasala. Paano niya maitatago ang isang bagay na napakaseryoso? Paanong hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang totoo? Akala siguro niya pinoprotektahan niya ang pamilya niya o pinoprotektahan ang sarili niya? Ngunit ang resulta nito ay ang magkahiwalay na pamilya. Isa nawawalang anak at ngayon 2 batang lalaki ang nagsisikap na maunawaan kung ano ang nagbuklod sa kanila. Malaki ang halaga ng pagkawala ni Arthur sa kanya at hindi lang para sa kanya. Ang pagkukulang ay nagdulot ng emosyonal na pinsala kay Beatrice sa pagkabata ni Rafael at maging sa kawalang kasalanan ni Juan na ngayon ay kailangang harapin ang hindi inaasahang bigat ng katotohanan. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang punto sa kwento. Ilang pamilya ang nabubuhay na nagsisikap na panatilihin ang mga hitsura, nag-iimbak ng mga hindi nalutas na mga kwento, iniisip na ang oras ay mabubura ang ginawa. Ngunit hindi nabubura ang oras, nag-archive ito, at isang araw nang hindi inaasahan, ang lahat ay nauunawaan, minsan sa pag-iyak ng isang bata, minsan sa isang liham na nakalimutan. Ang totoo niyan hindi pinapansin ng mga multo ay nagiging halimaw. At naunawaan ito ni Beatrice. Walang saysay na sisihin ng namatay o magkunwaring walang nangyari. Ang natitira na lang ngayon ay ang pumili kung sumulong ng may tapang o mamuhay bilang isang bihag sa mga lihim na hindi na maitatago. Ang nakatagong manang legacy na iniwan ni Arthur ay hindi lamang binubuo ng mga material na kalakal o corporate papers. Ito ay isang emosyonal na pamana na kailangan ngayon ni Beatrice na pamahalaan. At hindi tulad ng pera, hindi ito malulutas sa inventaryo. Ito ay sa pamamagitan ng dialogo,
muling pagtatayo at pasensya. Ang kanyang desisyon na harapin ang lahat, kung ano ang masakit, kung ano ang nasugatan, kung ano ang nag-alsa, ay kung ano ang nagsimulang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Dahil ang pagtanggap sa kahihinatnan ng nakaraan ay hindi tungkol sa pag-aayos sa nangyari. Ito ay tungkol sa hindi na ulitin ang katahimikan. At higit sa lahat, tinitiyak na ang kanyang mga anak, silang lahat, ay lumaki na may pagkakataong mamuhay ng mas mahusay. Si Rafael, 7 taong gulang at malalim na tahimik, ay tila may mga tanong sa kanyang mga mata na hindi niya alam kung paano bumalangkas. Sino ako? Bakit ako naiwan? Sino ang mga taong ito na ngayon ay sinasabing pamilya ko? Mahirap isipin kung ano ang tumatakbo sa isip ng isang bata na ginugol ang kanyang buhay sa paghubog ng kanyang sarili sa pagliban. At gayunpaman naroon siya, sinusubukang maunawaan ang kanyang lugar sa mundo. Pinagmasdan ito ni Beatrice ng may mabigat na puso. Alam niyang hindi sapat na sabihing anak ka ni Arthur. Kailangan niyang bigyan siya ng oras, espasyo at pagmamahal para matuklasan niya ang sarili niyang pagkatao, pagkakakilanlan ng bata. Habang nakita ni Huwam ang kanyang sarili na naaninag sa mga larawan ng pagkabata, malabong alaala lamang ni Rafael ang mga bangketa, kahina-hinalang tingin at malamig na gabi. Ito ay ibang uri ng alaala na pagtanto ni Beatrice na hindi niya maihahambing o hinihiling na magkasya siya sa isang bagong katotohanan sa isang gabi. Ang pagbuo ng pakiramdam ng pagiging kabilang ay hindi nagmumula sa pamamagitan ng utos. Dumarating ito sa maliliit na bagay, sa oras ng kape, sa pag-aalaga, sa pananamit, sa paraan ng pagtawag ng mga tao sa isa't isa ng may lambing. At kahit walang sinasabi ay nagsimulang magbago si Rafael. Para bang unti-unti nagsimulang humawak ang ugat sa bagong lupang iyon. Ang buong prosesong ito ay nagbangon ng mga katanungan para kay Beatrice na higit pa sa pagiging ina. Nagsimula siyang mag-isip kung gaano karaming mga bata ang naliligaw nang hindi alam kung saan sila nanggaling o kung kanino sila kabilang. Ilan ang dinadala mula sa isang tahanan patungo sa isa pa ng hindi naramdaman na mayroon silang isang tunay na lugar. Ang kwento ni Rafael ay isa lamang sa libo-libo at sa parehong oras ito ay natatangi. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat kilos ng pagtanggap niya ay isang pagkilos ng pagtutol laban sa pag-abandona, laban sa pagkalimot. Yun ang paraan niya ng pagsasabi, mahalaga ka, may kwento ka, at may kinabukasan ka. Ang pag-aari ay hindi limitado sa apelyido o resulta ng pagsusuri ng DNA. Ito ay binuo ng may katatagan, may pasensya. Nagsimulang makita ni Rafael ang kanyang sarili bilang bahagi ng pamilya nang mapagtanto niyang siya ay pinapakinggan, iginagalang at walang sinuman ang susuko sa kanya. Natagpuan din ni Beatrice ang kanyang sarili muli sa prosesong ito. Ang babaeng dati ay wala na. Ngayon, higit pa sa ina ni Huwam, siya rin ang naging kanlungan ng isang batang lalaki na hindi inaasahang dulot ng buhay. At ito, higit sa anumang pamana, ang naging pinakamakapangyarihang pamana ng paglalakbay na ito. Sa paglalahad ng kwento ni na Beatrice, Huwam at Rafael, isang bagay ang naging mas malinaw. Ang problema ay hindi lamang pampamilya, ito ay istruktura. Ang lipunang nagroromansa sa pagdaig sa isang batang lansangan tulad ni Rafael ay siya ring nagbubulag-bulagan sa mga pag-abandona ng bata araw-araw. Ang pinakanag-alsa kay Beatrice ay hindi lang ang itinago ni Arthur o ang ginawa ni Luciana. Napagtanto nito na lumaki si Rafael na walang sino man mula sa sistema na nagtatanong tungkol sa kanya, pinoprotektahan siya, o ginagarantiyahan siya ng isang minimum na dignidad. Inilantad ng kanyang buhay ang mga kapintasan sa makinarya ng lipunan. Ilan ba ang mga batang tulad ni Rafael doon, natutulog sa karton,
Hindi pinapansin ng parehong mga tao na kalaunan ay pumalakpak ng mga happy ending sa internet. Nahaharap si Beatrice sa isang tahimik ngunit malalim na pagpuna sa hindi pantay na istrukturang ito na nagpoprotekta sa ilan at nakakalimutan ang iba. Habang si João ay lumaki na napapaligiran ng pangangalaga at mga pribilehiyo, si Rafael ay nakikipaglaban araw-araw para sa atensyon, pagkain at pagmamahal. At hindi ito aksidente. Ito ang kinahinatnan ng isang modelong panlipunan na pumipili kung sino ang karapat-dapat sa pangangalaga batay sa kanilang zip code, damit o sertipiko ng kapanganakan. Tinitingnan din ng kwento ang mga nakasanayang istruktura ng pamilya. Ano ang kahulugan ng isang pamilya? Dugo ba ito? Ang pangalan sa ID, legal na pag-iingat, o ito ba ay patuloy na pag-aalaga, presensya, walang kondisyong pag-ibig? Wala si Rafael mula sa unang grupo, ngunit natanggap niya ang lahat mula sa pangalawa, mula kay Ginong Etanilda at G. Adao. At ngayon, kasama sina Beatrice at João, natagpuan niya ang isa pang anyo ng bono, ang nang madamdaming pagpili. Ang pagkasira ng pattern na ito ay malakas. Ipinapakita nito na ang isang tunay na pamilya ay hindi isang handa na formula. Ito ay isang buhay na organismo na umaangkop, tinatanggap at muling nagtatayo. Sa wakas, mayroong figura ng abogadong si Antonio Ramiro na sumasagisag sa malamig na bahagi ng batas, ang nagpapatakbo sa mga teknikal na argumento, ngunit hindi pinapansin ang emosyonal na kagalingan. Siya ang mukha ng istruktura na nakikita ang isang bata bilang isang piraso ng ebidensya, hindi bilang isang tao. At iyon ang pinakanakakatakot na bahagi. Ang video ay hindi sumisigaw ng galit, ngunit bumubulong ng mahihirap na katotohanan. At sa bulong na ito, nakapagtataka tayo, ilang Rafael ang tinatrato na parang mga numero habang ang mundo ay pumipirma sa mga papeles na iniisip na nalutas na nito ang lahat? Siguro oras na upang muling pag-isipan hindi lamang ang mga batas, ngunit ang paraan ng pagtingin natin sa mga kwento na sa tingin natin ay naiintindihan natin. Ang kwento ni na Beatrice, João at Rafael ay isa sa mga umaalingaw-ngaw sa iyong isipan kahit na matapos ang video. Paano mo haharapin ang mga sikretong pilit itinatago ng oras? Paano mo muling itatayo ang nasira ng pagkukulang, pag-abandona at hindi pagkakapantay-pantay? Kung narating mo na ito, malamang na naramdaman mo sa isang punto na ang kwentong ito ay nagsasalita din sa mga bahagi mo, yaong mga nagdududa sa pagkakakilanlan, pag-aari o kapangyarihan ng katotohanan. Ngayon, ang tanong ay nananatili, ano ang gagawin mo sa lugar ni Beatrice? Maglalakas loob ka bang hukayin ang iyong nakaraan para harapin ang legal na laban para sa anak ng ibang babae? Upang bigyan ng puwang sa iyong puso at tahanan ang isang hindi kilalang lalaki? At higit pa, naniniwala ka ba na ang emosyonal na hustisya ay katumbas ng halaga ng legal na hustisya? Pag-isipang mabuti. Ang mga kwentong tulad nito ay hindi lamang mga drama ng pamilya. Ito ay mga salamin ng sarili nating lipunan at ang paraan ng pagtingin natin sa iba. Kung ang kwentong ito ay naantig sa iyo sa anumang paraan, inaanyayahan kita na magpatuloy sa pagmuni-muni. Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Sa tingin mo ba dapat manatili si Rafael kay Beatrice? O Luciana, iwanan ang iyong sagot sa ibaba. Maaring makatulong din ito sa ibang tao na mag-isip ng iba. At syempre mag-subscribe sa channel, i-on ang notification bell at subaybayan ang aming mga susunod na video. Dito, ang bawat kwento ay higit pa sa entertainment. Ito ay isang pag-uusap tungkol sa totoong buhay, mga pagpipilian at pagbabago. See you sa susunod na kabanata. Hanggang doon pagnilayan, ano ang tumutukoy sa isang pamilya para sa iyo?